Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kabanalan? Ano ang ibig sabihin na maging banal? Sagot. Sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 13 hanggang 16, isinulat ni Pedro sa mga mananampalataya, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo, upang maging masunurin kay Jesu Kristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Inuulit ni Pedro ang Levitico Kapitulo 11 versikulo 44 at Levitico Kapitulo 19 versikulo 2. Una, tingnan natin ang kabanalan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay banal? Ang mga cites sa Biblia gaya ng unang Samuel Kapitulo 2 versikulo 2 at Isaias Kapitulo 6 versikulo 3 ay dalawa lamang sa maraming halimbawa ng mga cites sa Biblia tungkol sa kabanalan ng Diyos. Ang isa pang paraan para sabihin ito ay, ganap na pagiging perpekto. Ang Diyos ay hindi gaya ni Newman, tingnan ang Oseas Kapitulo 11 versikulo 9, at ang kanyang kabanalan ang asensya ng niyang pagiging iba sa lahat. Ang kanya mismong persona ay ganap na walang bahid dungeons ng kasalanan, Santiago Kapitulo 1 versikulo 13. Hebreo Kapitulo 6 versikulo 18. Siya ay higit na mataas kaysa kaninuman at walang sino man ang may kukumpara sa kanya, Awit Kapitulo 40 versikulo 5. Ang kabanalan ng Diyos ang nangingibabaw sa kanyang persona at sa lahat ng kanyang mga katangian. Ang kanyang pag-ibig ay isang banal na pag-ibig, ang kanyang habag ay isang banal na kahabagan, at maging ang kanyang galit ay isang banal na galit at banal na puot. Ang mga konseptong ito ay mahirap na maunawaan ng mga tao gaya ng kung paanong mahirap na ganap na maunawaan ang Diyos. Ano ngayon ang ibig sabihin na tayo ay maging banal? Nang sabihin ng Diyos sa mga Israelita na sila ay maging banal sa Levitico 11 at 19, tinuturuan niya sila na maging kakaiba mula sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga partikular na regulasyon para pangunahan ang kanilang mga buhay. Ang Israel ay bansang pinili ng Diyos at ibinukod sila ng Diyos mula sa ibang grupo ng tao. Sila ay espesyal na mga tao at dahil dito, binigyan sila ng pamantayan na nais ng Diyos na kanilang ipamuhay para malaman ng mundo na sila ay kanyang pag-aari. Nang ulitin ni Pedro ang mga salita ng Panginoon sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 16, sinasabi niya ito sa mga mananampalataya. Bilang mga mananampalataya, dapat na tayo ay maging bukod sa mundo para sa Panginoon. Kailangan nating mabuhay ayon sa pamantayan ng Diyos, hindi ayon sa pamantayan ng mundo. Hindi tayo tinatawag para maging perpekto dito sa lupa, kundi para maging kakaiba sa mundo. Inilalarawan sa unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 9 ang mga mananampalataya bilang isang banal na bayan. Ito ay katotohanan. Tayo ay ibinukod sa mundo. Kailangan nating ipamuhay ang realidad na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay gaya ng sinasabi ni Pedro na dapat nating gawin sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 13 hanggang 16. Panghuli, paano tayo magiging banal? Ang kabanalan ay resulta ng isang tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas, pagtanggap ng kanyang kaloob na buhay na walang hanggan. Kung hindi natin inilagak ang ating pananampalataya sa anak ng Diyos lamang para tayo maligtas mula sa ating mga kasalanan, walang saysay ang ating pagnanais na maging banal. Kaya dapat natiyakin muna natin na tayo ay mga mananampalatayang isinilang na muli, tingnan ang Juan Kapitulo 3. Kung tunay tayong mga mananampalataya, kinikilala natin na automatikong ibinukod tayo mula sa mundo ng ating katayuan kay Kristo, unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 9. Ito ay dahil may relasyon tayo sa buhay na Diyos. Pagkatapos,
Dapat tayong mamuhay araw-araw ng isang ibinukod na buhay na hindi sinusubukang makihalo sa mundo sa halip ay nabubuhay ayon sa salita ng Diyos habang pinag-aaralan natin ito at lumalago sa kaalaman dito. Dapat bang sundin ang kabanalan at yaman andito tayo sa mundong puno ng aral kadiliman at ng kalikwan? Kaya kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos marapat na gawin at sundin at hingit ipamuhay.